Anong latest po mga kababayan? Ito dating Congressman Mike Defensor, private audio, nilabas na? Nako po mga kababayan, pasabog na revelasyon, 100 billion taon-taon? Nako, akala natin isang beses lang, pero ang totoo, taon-taon pala ang galawan. Nako po, ayon yan kay Saldico mga kababayan, may 100 billion na pondo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bawat taon hanggang 2026. Nako po, ano ang lumalabas na katotohanan? Nako po, utos mula sa itaas. Inaayos ang listahan nina Adrian Bersamin at Amina Pangandaman. Base sa direktang utos ng Pangulo mga kababayan. Nako po, flood control na ginawang taguan halos lahat ng pondo noong 2025 itinulak sa flood control kung saan pinakamadaling itago ang anomalya. Nako po mga kababayan, at eto pa, may ledger, may maleta, may galaw ng pera. Hindi ito chismis. May listahan, may dokumento, may maleta. Habang ang taong bayan hirap na hirap sa taas ng bilihin. Naku po, ang masakit na katotohanan habang tayo'y nagtitiis sa mahal ng gasolina, kuryente at pagkain. Sila naman abala sa pag-ayos ng listahan. Naku po, at paglipat ng pera para sa ilan. Hindi ito serbisyo mga kababayan, ito ay sistematikong nakawan. Hindi ito gobyerno, isa na itong sindikato ng pamahalaan. Naku po, hindi tayo dapat manahimik. Kung may listahan, may ledger at may maleta, may pananagutan. Naku po mga kababayan, ani kong Mike, no? I-share ang bidyong ito, ipalaganap ang katotohanan. Dagdag pa yan ni dating Congressman Mike Defensor mga kababayan. Naku po, at eto, panoorin natin itong private audio or audio skandalo mga kababayan ni Saldico. Pasok! Alam nga naman kay Adrian lang yun. Utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at ni Nina na may instruction si Presidente. Kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Napuntang bulsa. Pambira mga kababayan. Oh, baka sasabihin na naman ng mga loyalista natin dyan kabayan ha, na AI ito. Di ba? Klarong-klaro yung boses dito ni Saldico mga kababayan. Talagang matinding pasabog to mga kababayan, no? Naku po. Pero bago po natin yun ipagpatuloy mga kababayan, ang usapin na yun ay naku po, eto muna. Nagbabala ang Presidential Communication Office o PCO na walang sasantuhin ang pamahalaan sa paghahabol ng mga nagpapakalat ng fake news. Ako po partikular na ang mga malisyosong impormasyon tungkol sa unang pamilya at sa kalusugan ni Pangulong Marcos Jr. Ha? Naku po, ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, ang gobyerno ay magpapatupad ng zero tolerance policy laban sa mga individual o grupong sadyang gumagawa ng mga gawa-gawang kwento upang maghasik ng kalituhan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Naku po, narito pakinggan natin yung Secretary Dave Gomez mga kababayan. To investigate and find out kung sino yung mga admin ng mga pages na yan. Sir, will you do the same against individuals? Kasi mga kababayan, may pages na eh. May isang pages na sinampulan di umano nila. Ang bihira mga kababayan, no? Pag ganito, fake news, talagang alerto na alerto sila mga kababayan, no? Talagang action kaagad. Kulong kaagad.
individuals spreading fake news against the first family. Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. No one. No, mga kababayan. For them to investigate and find. Nag-ugat kasi ito mga kababayan sa issue kahapon ba yun or nakaraang araw mga kababayan na yung ating mahal na Pangulo raw po ay may stage 4 na kanser na raw po. Di po ba mga kababayan? Alam nyo naman yung mga kababayan natin naghahanap sa Pangulo, di ba? Siyempre. Tapos yung inilabas nilang larawan mga kababayan ay tila ba'y noon pa na picture yun. Yung mataba pa si Marcos Jr. mga kababayan. Di ba? Kaya dali-daling kumakalat yung mga spekulasyon na yung mahal na Pangulo mga kababayan ay naku po, raratay na raw po at may stage 4 na nakanser daw mga kababayan. Di ba? Pero pinabulaanan naman yan mga kababayan, no? Di ba? Kahapon lumabas yung Pangulo at nag-oath siya mga kababayan. Di po ba sa mga vice mayor ba yon? Oo. Tapos yung habang nag-oath siya mga kababayan ay kitang-kita natin sa video na tila ba yung kanyang kamay ay nanginginig at namumutla mga kababayan. Oh, di tayo fake news mga kababayan na nag-base lang tayo sa nakita natin sa ating mahal na Pangulo. Na tila ba may iniinda siyang karamdaman mga kababayan. Panoorin natin yung video mga kababayan ha. Oh, eto yun mga kababayan na tila ba si Pangulong Marcos ay nanginginig habang nag-o-taking. Ako po. Eto, panoorin natin mga kababayan. Oh, Having been elected to the position of your position, kita nyo yung kamay mga kababayan habang naganon siya. Di ba? Di ba mga kababayan? Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ito yun mga kababayan. Okay, kamay muna. Oops, yung lakad mga kababayan. Grabe yung hakbang mga kababayan nating mahal na Pangulo. please, first of all, welcome to Malacanang Yes po, for yes po. this oath-taking ceremony of the vice mayors. Will all those taking their oath please raise your right hand and repeat after me? I, your name, having been elected to the position of your position, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the duties of my present position and of all others I may hereafter hold. Di po ba mga kababayan? Diba? Tila may konting pamumutla pa yung ating mahal na Pangulo. Pero base lang yan sa ating nakikita mga kababayan na tila ba yung ating mahal na Pangulo ay di talaga 100% yung kanyang kondisyon mga kababayan, di po ba? Ewan ko sa inyo mga kababayan kung ano ang inyong nakikita dito. I-komento nyo lang sa baba mga kababayan kung ano sa tingin nyo yung galawan dito na ating mahal na Pangulo na tila ba'y may karamdaman pa po siyang ininda or wala. Di ba? Ito, tuloy po tayo mga kababayan kay dating Congressman Mike Defensor. Ito, pakinggan natin. Well, una sa lahat, Admar, gusto ko lang linawin na ang budget, hindi natin pwedeng sabihin na walang alam ang Pangulo. Mama. Ginawa yan ng Kongreso, ginawa yan ng Senado. Di ba, una gagawin yan ng mga departamento. Pag ginawa ng mga departamento kung ano yung mga pangunahing pangailangan o pangunahing proyekto na kailangan, isusumitin nila ito sa Department of Budget and Management. Doon naman sa DBM, magkakaroon din sila ng mga batayan. Supposedly, titingnan nila yung mga prioridad na kailangan ng ating bansa pangkabuuan at kaya nagkakaroon ng mga pagtatanggal ng ibang budget ng ibang mga departamento. Pag sinumitin ito kay Presidente, ang Pangulo naman, ibibigay ito sa Kongreso. Pagkatapos ng SONA, isusumitin niya na ito, magkakaroon na ng pagdinig tungkol dyan, magkakaroon ng mga debate at diskusyon. At matapos gawin ng Kongreso to, ang binibigay nga dyan ng kapangyarihan sa Kongreso. Dahil hindi lamang sa Pilipinas, maging sinimulan to sa Estados Unidos, na sinasabi yung mga distrito, sila yung may karapatan, no? Yung mga kinatawan
ng mga distrito na ayusin yung budget, na magkaroon ng malinaw na makikita nila ano ba yung pangangailangan ng distrito nila at yung pangkalahatang pangangailangan ng bansa. Matapos yun, isusumite sa Senado. Kaya pag ito ay ginalaw o sabihin mo lang nagkaroon ng maraming unprogrammed allocation, kung ano mang ginawa nila dyan, babalik sa Pangulo yan para pirmahan niya eh. Kaya nga may veto power ang Pangulo at meron siyang pagtatanggal ng mga isiningit dito sa mga budget na to o sa mga proyektong ito. Yan ang kapangyarihan ng Pangulo. Kaya ang Pangulo may responsibilidad magmula simula hanggang matapos ang budget. Pagdating natin sa no increase or decrease, dyan pumapasok nga yung program allocation. Kasi ang sinasabi dito, yun lang ang pondo mo eh. Kung ano lang ang nakuha mong pondo o naipon mo, na kolekta mula sa BIR, sa customs, sa PAGCOR, yan yung mga pangunahing ahensya nagbibigay ng revenues no sa ating bansa, sa ating gobyerno. Ngayon, kaya nagkakaroon ng program, supposedly, ito yung practice in the past na sinasabi nila, o baka sumobra at kumita naman tayo. Kesa naman bumalik na naman tayo sa Kongreso at Senado, magkaroon pa ng supplemental budget, ilalagay na natin yon. Kaya ang basis doon, sasabihin ng Department ng Finance, sumobra ang pondo natin. Kung ang budget mo ay 6 na trilyon at naging 6.1 trillion, de may 100 bilyon ka nandyan, yun dapat sinicertify ng Department of Finance. Ibibigay niya muli yan sa Pangulo at pipirmahan ng DBM at pipirmahan ng Pangulo para ma-release ang mga proyektong yan. Kaya technically, hindi naman siya illegal. Pero dapat meron talagang malinaw na batayan na may sumobrang koleksyon. Ang nangyari nga, katulad ng binanggit ni Congressman Sid Ungab, katulad ng sinasabi ni Egay Irice, katulad ng sinasabi ni Leandro Leviste, yung mismo hawak ng mga dokumento, wala pa nga tayo dun sa end of the year na para makita mong sumobra koleksyon mo, naglalabas na lang unprogrammed allocation. Yan sa aking palagay ang illegal. Yan sa aking pananaw ang hindi dapat. Parang sa bahay mo, sinabi mo, ito yung may negosyo ka kunyari o meron kang trabaho. Sabi mo, ito yung pamalengke ko, ito yung panggas ko, ito yung pabaon sa mga bata, ito yung itatabi ko para sa eskwelahan. Nung matapos na yung taon, bigla kayong nagkaroon ng bonus, extra bonus. Oy, sabi mo, sige halika, mamasyal tayo. Pwede tayong mag-out of town kasi may extra akong kita. Dito hindi eh. Wala pa nga dun sa pagtatapos ng taon o wala pa nga dun sa batayan na kumita na kayo. Ang sabi na kagad, halika, mamasyal na tayo. O dito nangyari sa atin, halika na, kunin natin ang pondo, ilagay natin sa program allocation, ilagay natin sa flood control, ilagay natin sa kung ano pang mga proyekto na malalaki ang sinasabing kickback o nakawan. Yan ang nangyari sa pondo natin. Kung Mike, bago lang si partner Grabe. MJ, sakali po, no, na katigan itong maraming mga petitioner, no, kasi kinonsolidate ito ng Korte Suprema. 2024, 2025 at 2026 po ito, no? If ever po na pumabor sa mga petitioner, pwede po bang sampahan ng kaso yung mga respondent po dito o yung mga involved sa pagbabudget or hindi? Kasi doon na siya hinimay after na ng kumbaga hinimay ng sabay-sabay, wala pang previous na ruling dito, kaya hindi mo masabing kahit na may ruling, inulit kahit na Correct. iba ibang taon po. Well, MJ, naalala mo yung final namin na impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto. Isa yan sa batayan na sinabi namin na ang ginawa mo doon sa unprogrammed allocation, naglagay ka ng pondo sa unprogrammed allocation na illegal, tapos ang ginawa mo sa unprogrammed allocation for pang flood control. Ang masama pa nga doon sa sinasabi namin, yung mga program, binabanggit mo MJ kanina, yung program, huwag gagalawin. Para mailusot pa nila yon, kinuha nila yung pondo ng, example na lang, yung Metro Manila Subway. Nasa program allocation yun, kasama na yun sa budget. Kinuha nila yun, nilagay sa program. Kung 100 bilyon yon, naglagay sila ng 100 bilyon na kung ano ng proyekto, kasama na dyan yung flood control. Nangyari, nandun sa program nila yung Metro Manila Subway. Ngayon, yan ang binabanggit namin na kaso laban kay Pangulo, na may culpable violation ng Constitution doon sa ginawa at syempre binabanggit nga namin na yung buong skema lang to
ay graft and corruption, plunder, to the effect na meron kang pagnanakaw. Yun yung violation na binabanggit namin na final kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala talaga mga kababayan, no, na yung inihain nila kung Mike na impeachment sa ating mahal na Pangulo ay di nakalusot mga kababayan. Di po ba? Di ba mga kababayan? Di nakalusot. Kaya pala, no, kasi grabe yung ano eh. Grabe yung kanilang ebidensya mga kababayan. Di ba? Na pinaggagawa ng ating pamahalaan ngayon. Grabe. Kaya pala, no, mga kababayan, ang bihira. Ngayon, ang tanong ay yung mga kawani ng gobyerno na hindi naman impeachment, katulad ng Secretary of DBM, Secretary of Finance. Ako, ang palagay ko, kung mapapatunayan na meron silang ginawang pagkilos na hindi pa yung binabanggit natin na wala namang sobrang pondo, kinuha ninyo, tapos ang presidente, pinirmahan yung program, ni-release ng Pebrero. Ito palagay ko, pag hinimay, pwede rin magkaso. Pero siyempre, iniiwan ko na yan sa mga nag-file doon sa Korte Suprema tungkol dyan sa mismong budget na muna. Yan muna tingnan natin. At kung may nakikita tayo later on based on the decision of the Supreme Court, magpa-file tayo ng aktual na kaso, tingnan natin. Pero palagay ko, kahit nasabihin na hindi, natapos na, hindi naman alam, hindi naman conscious, hindi eh. Kasi malinaw yung mga prinsipyo ng batas lang yan na tungkol doon sa program allocation. At kung meron talagang deliberate o merong sadya na ginawa para yung pondo ilipat-lipat at gulin yung pondo ng ating bansa, malaking krimen para sa akin yan eh. Di ba? Alam mo, MJ, kung minsan kung titingnan natin, no, yung tao nagnakaw ng pondo, ganito. Pero assuming, nagnakaw ng pera, pero itong pagnanakaw mo sa pondo ng bayan, ang laki ng epekto nito sa buhay ng bawat isa. Ang laki ng epekto nito sa sitwasyon ng bawat Pilipino. Yung kinuha mo yung PhilHealth Fund, hindi ka nga nagpundo na nga sa PhilHealth Fund, tapos yung pondo pa na nandun, kinuha mo para ilagay mo sa program budget o sa kabuang pondo ng gobyerno at nakikita natin ginagamit sa flood control o ginagamit natin sa kung ano pang proyekto na malalaki kickback, mas malaking kasalanan yan eh. Hindi lamang namamatay ang mga tao doon sa pagbabaha na nakita natin, kung hindi ngayon na may krisis tayo, paano ngayon yung problema ng pagtaas ng presyo, may connection yan sa pondo nating nakaraan. Paano ngayon yung mga problema natin na gusto nating awatin ang pagtaas ng presyo ng langis, may connection yan sa nangyaring mga nakaraan. Kung may pondo lang tayo ngayon, let's just assume for example, yung irrigation project, hindi pa natin yan nakikita, pero ako, malaki palagay ko, malaki din ang kalokohan dyan. Isipin mo, yung mga magsasaka sana, maganda sana yung mga tanim nila. Hindi sana tayo apektado ng pagtaas ng presyo dahil meron tayong sarili mga bigas dito, may gulay tayo, at kung ano-ano pang mga produkto na pwede sanang naibsan yung problema natin dulot ng kaguluhan o yung gera na nakita natin sa Middle East. Opo, Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, ibang issue naman dahil alam ko, narinig po ninyo bago tayo umere sa ating panayam, ang mga naging soundbite natin kay kaibigan po ninyo, Ombudsman, former Congressman Boying Rimulya. Una, maghahain raw ng kaso against kay former Speaker Martin Romualdez. Anong tingin mo dyan, Kong? Nakasama niyo rin po ang dating speaker nung kayo po ay naging kongresista. Alright, maganda tong pakinggan mga kababayan ha. Kung anong makomento dito ni dating kong Mike. Diba? Kasi si Boying Rimulya mga kababayan ay nag-asta ng grabe, matapang mga kababayan. Diba? Talagang ipapasabi na niya. Diba mga kababayan, pag di binigay yung salin nila Romualdez mga kababayan or iba pang kongresista. Eto, pakinggan natin si kong Mike kabayan. Alam mo, MJ, tama, nakasama ko si Ombudsman Boying Rimulya. And ako, nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Rimulya, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Kasi ito yung magdudugtong nung binabanggit nila na plunder eh. Kung ang tingin natin ay budget lamang yung pagdudugtungan nito, kasama si Senator Chis Escudero kasi siya yung Senate President at si Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa alam.
Kasi parang kung ito'y dugtong lamang doon sa nangyaring budgeting at naging conspiracy na doon sa plunder, hindi ko masabi. Pag nakita ko na yung mismong kasong i-file nila, yan, makapagbigay ako ng opinion. Pero ang aking panawagan sa kanya, kay Ombudsman Remulla, narinig naman niya si Sergeant Gutesa. Malinaw yung sinabi, nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw yung binanggit na mga maleta, dinadala dun sa kanyang bahay, at pagkatapos ay i-deliver sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Meron siyang ledger, si Saldico, tungkol dito, na maaaring gamitin bilang ebidensya at mapatunayan na talagang aktual. Kasi hindi naman itong kanilang Sergeant Gutesa at itong sa 18 Marines, hindi hearsay ito. Hindi ito kwento. Correct. Aktual na nakita ng mga tao nag-deliver sila ng pera, at kung idudugtong mo to doon sa ebidensyang pinanghahawakan ni Saldico, malinaw. Napakalinaw. At kung ito'y idudugtong na din natin doon sa mga binanggit ni Saldico, doon sa budget, at kung paano yung pag-aayos sa mga flood control, napakalinaw na talagang mabubuo nila yung kaso ng plunder. Mabubuo nila yung kaso ng delivery. Pagdating kay Senator Chis Escudero, hindi ko rin masabi yan kasi ang nagsabi naman nag-deliver ay si Undersecretary Bernardo. So ibang level sa akin yan. Hindi ko alam masyado kung ano talaga yung pinanghahawakan ni Undersecretary Bernardo at kung ano ebidensyang hawak niya. Pero tama rin naman yon dahil parang may personal knowledge siya. O hindi parang, meron talaga. Nasabi niya may pinag-delivery ng tao. Pero sa lahat ng mga to, katulad na banggit at uulitin ko, kung talagang seryoso ang kaso kay Speaker Martin Romualdez, gamitin lang nila yung kay Sergeant Gutesa, gamitin nila doon sa 18 Marines. Dahil yun ang magdudugtong kay Saldico na talagang yung pera na ninakaw at sinasabi lang si Saldico nagnakaw, ito ang mga nag-deliver at nag-deliver ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sir, anong masasabi mo doon? Tama mga kababayan, no? Talagang matutumbok itong si Tamba mga kababayan. Pag gagamitin ni Boyeng itong mga ex-marine at si Gutesa mga kabayan, di po ba? Pero kung ICI na naman yung pagbabasihan niya, ay naku po. Kayo na po ang humusga mga kababayan. Sinabi na nga ni Kong Mike, di ba mga kababayan, na pag itong mga ginawang testimonya ng mga Marines at Gutesa mga kababayan ay paniguradong sa selda yung pupuntahan nitong si Martin Tamba mga kababayan. Sa tahak na investigasyon para po maghanap ng hustisya sa flood control anomaly. Sal-e na po ng mga kongresistang nabanggit sa anomalya ang hinahabol po ngayon ng ombudsman at nagbanta po siya sa House Secretary General na kakasuhan kapag hindi po magko-cooperate sa Office of the Ombudsman. Well, of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boyeng, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Alam mo, Admar, MJ, alam nyo naman na ako mismo may mga negosyo. 2 negosyo ko na ngayon ang sinara nila. Yung isa, ginamit nila yung isang departamento, hindi ko muna sasabihin kung anong departamento to. Walang batayan. No? Maniwala kayo, walang batayan, walang investigasyon. Sinara. Agad-agad lang. May isa naman, isa ding invested ako na kumpanya at ako ang presidente. Buti na lang nag-resign ako. Dahil alam ko na may gagawin . Wala ding batayan, isinara din ng NBI. Wala ring batayan, bigla na lang ginulo at sinarat itong mga ahensyang to. In fact, mga binabanggit pa nga na pasensya na po kayo kasi nabanggit po na identified itong kumpanya kay Mike Defensor. Sa 2 kumpanyang yan, pareho na akong nag-resign. Dahil nakita ko na to, Admar MJ, na talagang gigipitin nila ako. Ang masakit lang, yung isang kumpanya, syempre, nandun pa rin yung aking pamilya. Kumbaga, negosyo ng pamilya talaga. Yung isa, marami naman kami shareholders. Kaya, binabalikan ko lang yung tanong mo, ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin to ni Ombudsman Boyeng Remulla, pero baka may mga kasama siya. Dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo
ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Yan, Pag kayo yan. nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Yan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Tama, Macapagal Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never namin o never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Tsaka, yung timing, sir, di ba? Correct. Yung timing makikita mo Yes. eh. Correct. Ika, ika nga ng kasabihan, timing is the key. Tingin mo, ang timing, yung paghingi ng SALN at kakibat po yung impeachment na sinusulong. Yan nga ang binabanggit ko, MJ, na yung SALN nga, siguro, hindi ko alam, no? Baka siguro yung budget, medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala nang mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Ako naman ho, sa ating mga miyembro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Katulad na binabanggit ko sa mga ahensya, no? Hindi ho pa na, ang ibig ko sabihin, hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po to. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao, no? At pagka umupo pa si BP Inday Sara, di ba? Ito naman tao nagsabi na, sabi ng BP Inday Sara, wala na akong iniisip na pag-iigante. Basta ito, iiwan ko na lang sa kung sino man magiging vice president ko at sa batay sa ustisya, tingnan niya kung sino may mali at sino may matama. Kaya dapat to, ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang dapat, ang desisyon ng kongresista, kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. Correct. And it goes both ways, Kong, sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Senado, maaari din. Kasi pag nakalusot itong impeachment sa House, ang bola ay papasa na po sa Senate Impeachment Court. Parehas din, may banta rin. Kung titingnan po natin yung inyo pong teorya na binanggit ngayong gabi. Isipin mo naman, MJ, di ba na magkakaroon na ng Senate presidency na magpapalit? Tapos sabi nila doon sa isang senador, hindi ko na lang babanggitin, na huwag ka na mag-alala, huwag ka lang sumama dyan, hindi ka namin kakasuhan. Siyempre naman, no, naintindihan ng mga ilang senador na yung kung anong sitwasyon ng kasama nila. At kahit man ako, naintindihan ko yung sitwasyon niya dahil buhay-buhay din na nakataya. Sabi lang nila, hindi, walang problema. Hindi mo na kailangan sumama sa amin. Yun, Senate presidency pa lang. Paano pa tong impeachment? Na ayaw talaga nila umupo si BP Inday Sara, gagawin nila lahat para gipitin ng mga tao, makuha ang boto at matanggal sa pagiging kandidato bilang Pangulo si Inday Sara Duterte. Alam mo, MJ, ang hindi ko maintindihan, ang gusto ng administrasyon katahimikan. Madalas narinig mo, sinasabi ni Auntie Claire, tumigil na tayo, magtulungan tayo. May krisis ang bansa, tigil na. Huwag na kayong maging kritiko sa ating administrasyon. Di ba dapat nga itong si Inday Sara, tigilan nila. Huwag nilang gipitin para tumahimik ka mga tao. Ang nangyayari kasi nakikita ng taong bayan, ang daming korupsyon, hindi nyo pa nga napapakulong, wala pa kayong nasasagot. Pagkatapos iipitin nyo naman yung Vice President na malinaw na politika, kayo gumagawa ng gulo eh. Kung gusto nila ng tahimik, tigilan nila si Vice President Inday Sara. Itong ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya na pag-file ng kaso, maganda to. Hindi pa natin alam kung ano tong mismong kasong to, pero maganda to at matatahimik ang marami nating kababayan. At ang pangatlo, higit sa lahat, ayusin natin yung problema natin sa krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Problema ng mga drivers, problema ng mga sasakay o mga commuters natin, mga manggagawa. Magiging problema natin ang pagtaas ng presyo. Lahat ng to, kailangan tingnan at sagutin ng administrasyon. Dahil itong mga bagay nito ang nagbibigay ng destabilisasyon o nagbibigay ng kaguluhan sa ating bansa. Unahin natin ang kapakanan ng mga Pilipino bago tayo mag-usap-usap ng politika. Sobrang tama talaga si dating kong Mike Defensor, mga kababayan, no? Ang daming mga super ngayon, mga kababayan, ang tila may nawawala na ng pag-asa. Di ba? Dahil sa krisis na kinakaharap natin ngayon, tapos
yung gusto pang unahin ng pamalaan ngayon ay yung impeachment kay BP Sara. Di ba mga kababayan? Saan saan ang hustisya niyan? Ika nga ni Auntie Claire na gusto siya ng peace or pagkakaisa mga kababayan. Pero anong ginagawa nila? Di po ba mga kababayan? Di ba? Pambihira. Pero kung yan, pagawin yung politika, at kung itatago ninyo yung mga nagnakaw, magkakagulo talaga ang bansa. Opo, Kong, kaya raw kasing pagsabayin ang impeachment at itong mga pagdinig hinggil po sa krisis na ating kinahaharap sa kaugnay po sa gera sa Middle East. Nung panahon po ng COVID, maalala ko lang, pinagsabay din po ninyo ang investigasyon sa mahalagang issue, kuryente, tubig, PhilHealth. COVID yun Baka daw kasi maaari kayong masumbatan ko na nung panahon nyo bilang congressman, may COVID, nag-iimbestiga kayo, eto may krisis, ba't di daw kayang pagsabayin yung impeachment? Ano bang pinagkaiba nun, Kong? Mali yun, napakalayo. Kasi yung nangyari sa COVID, umpisa pa lamang, umaksyon kagad kami. Yung COVID, 2 taon. So siyempre, nung ginawa na namin yung mga batas para doon sa COVID, di ba nagkaroon tayo ng diskusyon sa PhilHealth? Kasi di ba, ang problema, ang gusto namin i-suspend yung contribution ng mga OFWs dahil nga COVID. Kawawa naman yung maraming OFWs natin. Tapos pinag-uusapan doon yung mga pagbayad sa ospital. Ano ba dapat yung maging parameters ng PhilHealth sa pagbayad? Ano ba yung medium cost, high cost, minimum cost para sa mga related din sa COVID yun. Tapos nagkaroon na ng iba pa mga investigasyon sa kuryente. Bakit sa kuryente? Kasi noong mga panahon na yon, marami nagtaas ng presyo ng kuryente, tapos marami nagrereklamo na sobrang tumaas naman ng presyo. Kaya tinaak din namin yung investigasyon, pero all related to the crisis. Wala tayong diniscuss noon na puro na lang bang hiwalay dun sa crisis na pinagdadaanan natin. Tama. Ang isang nare-recall ko was ABS-CBN. And we were forced to do that because the ABS-CBN issue, patapos na yung kanyang issue that time dahil, di ba, nagkaroon na lang siya ng provisional authority, naging expired. Nag-expire na yung kanyang prangkisa. Kaya napwersa yung Kongreso that time. Pero lahat, bago pa na inumpisahan, yung ABS-CBN, nagkaroon ng debate tungkol doon sa emergency power sa COVID. Nagkaroon tayo ng mga pag-uusap sa OFW repatriation, pag-uwi ng mga kababayan natin. Nagkaroon tayo ng diskusyon sa kuryente, paano pagtaas ng kuryente, paano bibigyan maibsan yung pagbayad na. Nagkaroon ng debate sa tubig, if I can recall. Pero lahat related na sa COVID. So, ang pinupunto ko rito, can you imagine yung resources ng gobyerno, lahat ng galing ng mga kongresista natin, dati, kung nare-recall mo, MJ, parang 20 lang kami nasa floor, lahat nasa Zoom. Yun lang yung act na nagdedebate. Dito sa kanila, di ba? Nag-uusap sila dito sa impeachment na wala namang relasyon dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Walang relasyon sa pagiging pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Hindi lang dinidiscuss yun. Ang nakikita ko yung Senado. Nakikita ko Senator Marcoleta. Tinitingnan niya yung presyo ng langis. Pero yun ang binabanggit natin. Lahat kami nakatutok sa mga bagay na pangangailangan ng bansa, sa mga bagay na apektado ang sitwasyon, ang kalagayan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ngayon sila mga kababayan ay syempre nakatutok. Syempre sa impeachment ni BP Inday, kabayan. Hindi po ba? Ang ibig sabihin ni kung Mike mga kababayan ay pale gumawa naman, di ba, yung Kongreso kung paano, di ba, maibsan kahit paano yung crisis na nangyari sa ating bansa. Di ba? Which is yung Senado lang ang gumagawa mga kababayan, di po ba? Di ba? Wala silang pinatupag mga kababayan, kundi yung impeachment talaga ni BP Sara. Yun mga kababayan, yung kanilang bahala na yung crisis na yan. Di po ba mga kababayan? Di ba? Ganyan sila. Kasi nalalapit na mga kababayan eh. Sobrang lapit na mga kababayan. Di po ba? Di ba? Eto, si BP Inday mga kababayan. Nalalapit na ang pag-upo niyan sa 2028. Kaya double time, triple time,
Ilan pang times yung kanilang gagawin, mga kababayan. Di ba? Pambihira. Pambihira talaga. Tapos ngayon, di ba mga kababayan, yung audio ni Saldico na narinig nyo naman kanina. Di po ba? Oh. So wala pa rin po bang kinalaman yung ating mahal na Pangulo? Mga kababayan? Komento nyo nga sa baba.